Ang Pilipinas ay isang napakalawak na agrikultural na bansa. Tunay na kabigha-bighani na pagmasdan ang iba't ibang tingkad ng mga berdeng palayang ito. Ngunit sa mga luntiang tanim na ito, may nakatagong dilim at bangungot na bumabalot sa daloy ng kanyang tubigan na nagbibigay buhay sa kanila. At ngayong araw, hihimayin natin ang problemang ito na ilan lamang sa mga napakaliit na suliranin ng ating bansa. Tubig. Ang tubig ay buhay. Ang pagdaloy nito ay sumasalamin sa pag-asa sa buhay ng mga tao. Subalit kapag ito ay huminto, kabaliktaran naman ang hatid nito. Bangungot ng kinabukasan. So sa patubig o irrigation, ito yung tinatawag na drop sa mga bukirin na misto lang ito ang nagiging imbakan. Okay? Imbakan ng mga basura. Try nating bumaba. Ayan. Napakadaming basura dito. Naipon ng todo. O may mga kahoy pa na kung saan hindi natin malaman kung saan galing itong mga kahoy na to. At dito sa pinaka-drop na to, itong bunganga ng hindi lingid sa ating kaalaman ang mga ganitong suliranin sa ating bansa. Tila nga ba naging normal na lamang sa ating buhay ang usaping basura. Mga basura sa gilid ng kalsada, basura sa parke, sa palengke, at kahit saan pa mang dako ng lugar ay nariyan ang basura. Ngunit ang lubusang nakalulungkot ay ang mga katubigan na nadadamay at nasasalahula. Sa kabila ng mga ipinapatupad ng mga batas o ordinansa ng bawat komunidad, hindi na tayo nakaahon-ahon at sa halip patuloy tayong lumulubog sa kumunoy ng basura. Ayon sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000, mahigpit na ipinagbabawal ang ganitong aktibidad ng mga tao na walang pakundangan na pagsasalahula ng ating kapaligiran at nagpapataw ng kaparusahan sa mga lumalabag. So sa kasalukuyan, said yung water level ng irrigation, kaya kitang-kita talaga sa bottom ng irrigation yung mga basura na nasa ilalim ng katubigan na to. Ito irrigation. Di ata tayo makakatawid Okay? Hindi ko alam kung matibay ito. So try nating tumawid. Pero parang alanganin Titingnan sana natin yung basura doon. Ayan, para makita natin yung malapitan kung ano yung nasa ilalim. Dito lang siguro tayo. Malutong kasi yung tulay Okay? So sa pinakailalim ng irrigation, napakadaming sako. Sako yung una kong nakikita. Kung titignan ko mabuti, yung pinakailalim niya, nagpatong-patong na yung mga basura dito sa patubig ng mga bukirin. At di natin alam sa mga susunod na mga panahon, di natin alam kung gaano na kalalim o gaano na magiging patong-patong yung magiging basura dito sa ating mga katubigan tulad ng irrigation. Ang Republic Act 9275 o ang tinatawag na The Philippine Clean Water Act of 2004 ay may kaugnayan at kahintulad din ng Republic Act 9003. Ito ay naglalayon na maprotektahan ang lahat ng klase ng katubigan ng bansa mula sa polusyon, ang ating mga karagatan, mga ilog, lawa at kasama na rin ang irrigation system ng bansa. Napakadami ko nakikita dito mga bote. Merong energy drink. I guess itong mga bote na to, hula ko lang. At siguro yung mga ininom ng manananim nung nagtanim ng palay dito sa kalawakan ng bukirin. Nag-iwan sila ng bakas ng basura at ayan pa. Mga nag-ipon-ipon ng mga basura. Kung susumahin natin, iba't ibang klase nga ng plastic bottle yung makita natin. Ayan Cobra. This is an energy drink. May Sting. May Coca-Cola.
Mountain Dew. Ito yung mga pampasigla siguro ng mga manananim kapag nagtatanim sila, pag nagmerienda. Kasi nasa ilalim tayo ng shade. Panigurado, dito mismo, iniwan ng mga nagtatanim yung mga pinag-inuman nila na nakaka-contribute sa pollution, land and water pollution ng ating irrigation. Nakakalungkot lang sa isang banda. Kung babalikan natin ang dekada 90, ang Ilog Pasig sa Metro Manila ay idineklara bilang isang biologically dead noong mga panahong iyon. Namatay lahat ng mga nilalang sa katubigang ilog na iyon dahil sa kagawa ng mga tao at matinding kapabayaan na nagdulot nga ng malubhang polusyon. Tapon doon, tapon dito, wika nga sa linya ng isang kanta. Mga kemikal mula sa mga pabrika at halo-halong mga basura na direktang itinatapon ng libu-libong mga kabahayan at mga establishmento na nasa gilid mismo ng ilog na ito. Gayon din ang Manila Bay na sa mahabang panahon ay dinadalaw ito ng mga halo-halo at binabalutan ng katubigang ito ng tonne-toneladang mga basura sa tuwing may malakas na bagyo at storm surge. So, nasa taong 2026 tayo. Ngunit kung tutuusin natin o kung dadagdagan na natin ng 5 taon, sabihin natin 2031, ano pa ang mangyayari sa ating mga katubigan tulad ng narito? Hindi mo na maipaliwanag kung anong damdamin ang maibibigay natin bilang Pilipino sa mga ganitong pagkakataon na sadyang nakalulungkot. Daluin ng tubig, ngunit ang dumadaloy ay literal na basura. Tila nabarahan na tong drop na to. Kaya pag tumaas ang level ng tubig, masasabi natin na babara talaga yung katubigan na dadaloy sa mga patubig. Yung mga bote na yan, plastic bottle, 75% I think is plastic bottle or are all plastic bottles, na hindi natin masabi sino ba ang may kagagawa ng ganitong pangyayari sa ating mga katubigan tulad ng irrigation system ng Pilipinas. Kung susumahin natin, pinakamarami talaga rito yung soft drinks, soda at yung mineral water na nagka-contribute talaga sa tonne-toneladang problema ng Pilipinas bawat araw. At itong nakikita natin ito, isa lang sa napakaliit na problema ng Pilipinas na hindi masolusyonan kahit kailan pa man. At itong narito, sinunog na ng mga tao kung sino mga responsable ang narito na hinawan yung mga basura at sinunog dito na talaga namang bawal na bawal ayon sa ating batas na 9003 na talaga naman naglalayo na magkaroon ng kaayusan ng Pilipinas na mabawasan ang mga basura. Ngunit, ganun pa man, ito pa rin ang nangyayari sa ating bansa. Bansa ng basura. Ganun na lamang ang paghanga natin sa ibang lahi. Lagi nating bukang bibig, bakit iba ang kanilang diskarte? Bakit maayos ang kanilang sistema? Bakit masusunurin at disiplinado ang mga tao sa kanilang bansa? Kaya ang tanong natin sa isa't isa, saan tayo nagkulang? Saan tayo nagkamali? Mayroon pa ba tayong mabubong konkretong solusyon at tatanglaw sa magandang bukas para sa ating mga Pilipino? Sa dinami-dami ng mga batas na ipinatutupad sa atin, bakit tila hindi tayo makalpas sa ganitong kalagayan? So, bumalik dito tayo sa irrigation na to. At malino na may tubig niya actually. So, naging stable na yung water level. Ngunit, sa kabilang banda, na kung saan dito kinalalagyan ng mga halos tonne-toneladang plastic ng basura, ito ating makikita.
Nakalutang na siya at kitang-kita natin kung gaano kadami ang basura. Paano nga ba natin masusolusyonan ang problema ng Pilipinas? Sa mga ganitong pagkakataon, kailangan isaisip natin ang kahalagahan ng pagtatapon ng mga basura sa tamang tapunan at palagi nating isipin ang kinabukasan ng ating bansa. Sa manlulupig di ka pasisiil, isang kataga na sumisimbolo sa ating pagiging Pilipino. Simulan natin sa ating sarili, ibahagi ang kalaman at kayusan at sama-sama nating itaas ang antas at kalidad ng ating pagiging isang Pilipino. Paglipas ng ilang panahon mula sa pagbangong ito, masasabi mo sa iyong sarili, tunay nga palang may pag-asa sa Pilipinas. Ito po si One Road, nakikisa sa kampanya sa kalinisan ng ating paligid, lalong-lalo na ang katubigan ng ating bansa.